nariyan si Jesus para tayong lahat ay busugin. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John, chapter 6, verses 1 to 15, and I read it for you. After this, Jesus went to the other side of the Sea of Galilee, also called the Sea of Tiberias. A large crowd kept following him because they saw the signs that he was doing for the sick. Jesus went up the mountain and sat down there with his disciples. Now the Passover, the festival of the Jews, was near. When he looked up and saw a large crowd coming towards him, Jesus said to Philip, "Where are we to buy bread for these people to eat?" He said this to test him, for he himself knew what he was going to do. Philip answered him, 6 months' wages will not buy enough bread for each of them to get a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are they among so many people?" Jesus said, "Make the people sit down." Now there was a great deal of grass in the place, so they sat down, about 5,000 in all. Then Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. So also the fish, as much as they wanted. When they were satisfied, he told his disciples, "Gather up the fragments left over, so that nothing may be lost." So they gathered them up, and from the fragments of 5 barley loaves left by those who had eaten, they filled 12 baskets. When the people saw the sign that he had done, they began to say, "This is indeed the prophet who is to come into the world." When Jesus realized that they were about to come and take him by force to make him king, he withdrew again to the mountain by himself. Sa panahon po ng ating mundo ngayon, kung titingnan po natin ang mga datos, parami ng parami ang mga taong nagugutom. Ang pagkain ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ang pagkain ang siyang pumupuno sa kumakalam na sikmura ng isang ordinaryong mamamayan o maging ng isang mayaman. Tayong lahat ay kumakain sa araw-araw. Kailangan ng katawan ng sustansya. Parang tayo ay makapagtrabaho ng husto, makapag-isip ng maayos sa pag-aaral at paggawa ng desisyon araw-araw. Sa Panginoon, walang pagkagutom tayong mararanasan. Kung babalikan po natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin, ang kanyang kabubugtungang anak ay kanyang ibinahagi, ipinadala, ipinagkaloob sa mundo. At siya ay nagkatawang tao, ngunit hindi natatapos sa pagkakatawang tao lamang, sapagkat noong gabing bago siya pinagtaksilan, inialay niya ang kanyang sarili bilang isang tinapay, bilang isang alak, isang pagkain na bubusog, hindi lamang sa ating gutom na sikmura, bagkus para sa ating naghihingalong kaluluwa. Nagpakatinapay ang Diyos para sa atin. Sa ating binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin, mayroong kakapusan, mayroong wala, mayroong kakulangan. Lilima lamang na tinapay, dadalawa lamang na isda para sa 5,000 at iba pa. Naku, napakalaking catering problem na kinaharap ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ngunit, balikan natin, walang magugutom sa Diyos. At ito nga ay dinasalan, binasbasan, nagpasalamat at hinati at ipinagkaloob sa lahat ng tao. At ang lahat ay nabusog.
meron pang mga natirang pagkain mula sa 5 tinapay at 2 isda. Kapag po tayo ay gutom, lumapit po tayo sa magpapabusog sa atin. Walang iba kundi ang ating Diyos. Walang magugutom na kaluluwa, walang maglulupaypay na espiritualidad sapagkat nariyan si Jesus para tayong lahat ay busugin. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ipagkaloob mo ang aming mga pangangailangan at mapagsilbihan nawa namin kayo ng buong puso at pagkatao. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.